Security officer na hindi dumaan sa pagiging plain card, diretso agad security officer. Hindi na kadalasan tanong sa atin na may pa nating followers no, sir, graduate po ako ng criminology. Pwede po bang kumuha ako daw ng SO license? Pinapayagan yan kasi graduate na eh. Pero para sa akin po, sa aking pananaw, kapag kasi diretso officer ka, hindi mo pinagdaanan yung mga plain guard na ito yung i-handle mo, medyo mahirap eh. Nagkakaroon ng struggle yan pag nasa duty na. Kasi, kailangan kasi, hindi naman sinasabi na ganun kadali eh. Pwede, pero ang daming circumstances na pwede mong pagdaanan kapag naging officer ka despite hindi ka dumaan sa plain guard. Kasi para sa akin lang po pag ikaw kasi galing ka sa plain guard at naging officer ka, ano mo na eh, gamay mo na siya eh. Ang dali mo nang i-handle itong mga subordinates mo kasi pinagdaanan mo na yan. Kumbaga yung sapatos nila nasuot mo na. Kesa hindi, minsan may mga decision tayo na hindi pala akma doon sa nangyayaring sitwasyon doon sa plain card natin. Kasi kung titingnan natin, minsan hindi natin naramdaman yung nararamdaman nila bilang mga plain card kung ikaw ay naging officer agad as a security personnel. Kasi kung dadaan ka muna sa pagiging plain card, makikita mo yung konsepto eh. Ano ba yung nagiging dahilan kapag naka-post na yung security? Kasi para sa ating mga officer, ang daling sabihin nila pag hindi ka dumana, napakasimple naman ang trabaho na yun eh. Hindi mo magawa ng paraan. Wala ka kasi doon sa posisyon eh. Kaya minsan iintindihin natin kung okay nasa posisyon ng security na doon. Ano kaya yung mangyayari? Kung minsan sa isip, mas ahead tayo eh. Paano kung katulad nila yung level ng kaalaman ko? So, i-consider po natin yun. Huwag agad yung tatanggalin agad. Kasi madami akong nakikita na kung minsan kapabayaan na to ng mga officer doon sa mga plain card nila. Natatanggal, may problema. Ano yung reason? Dapat tayo mga officer ang nagiging sandigan nila para higit silang manatili doon. Minsan kasi nagkakamali, given yan eh. Tingnan natin, i-assist natin. Yung pagkakamali niya ba, talaga ba namang grounds for replacement na siya? Diba? Yung mga ganun eh. Kung minsan hindi lang na-report agad, tinanggal agad, pinalitan agad. Tingnan natin ano yung dahilan pag di ba agad na-report. Hindi naman, kung i-report naman late, siguro maintindihan natin, at least nag-report. Nangyari na yun eh. Diba? So, titingnan, i-assist natin. Kasi minsan yung mga officer, sila rin naghihintay lang, baka naalis agad yung mga guard. Hindi man lang ina-assist. Sinabihan lang ng management, tanggalin na yan, ilipat na yan, pinalitan na. Dapat, i-contest po natin yun. Tayo mga officer ang magiging pinaka backbone nila sa oras ng duty nila pag nagkakamali sila. Dapat ginaguide natin yan. Kasi kung hindi ka dumantag sa pagiging plain guard, napakadaling sabihin, napakasimple lang yan, okay, alisin na yan, tanggalin na agad yan. Pero pag dinaanan mo yung pagiging plain guard, doon mo mararamdaman na pinagdaanan ko din to eh. Inano ko to, na-experience ko na to eh. So, gagawa ka ng paraan ngayon na report prior doon sa supposedly hindi naman yung sa kanya yun, yung pinagdaanan mo eh. Di ba? Na kaya mong i-assist yun eh kasi naranasan mo yun. Hindi ganun kadali yung ganung sitwasyon. Diba? So, napakahalaga na kinakailangan po ang mga security officer. Kung hindi man kayo duman sa pagiging plain guard, bumaba po kayo. Aralin ninyo yung trabaho ng mga security guard. I-observe natin. Minsan, tumayo tayo dun sa area para maramdaman natin kapag mga nagpapasukan na yun, pag walang ID, naakala natin ganun lang kadali magpasuot ng mga IDs, yung mga protocol ng company, i-assist po natin yun. Para at least, pag nagkaroon ng problema, kaya nating bigyan ng malalim na pananaw at sagot doon sa prior na hinihingi ng report. Hindi nyo ang agad na verdict natin is replace agad ang security. Diba? So dapat i-ano natin yan, i-balance natin. Yun napakahalaga. Kaya mahalaga na itong mga security officer na hindi dumaan sa pagiging plain guard, aralin po natin, balikan natin yung mga basic from security. Kasi lahat naman nagsisimula from the basic eh. Diba, kumbaga, naging grade 6 ka, dumaan ka sa grade 1. Eh ngayon, meron ng mga daycare, kung ano-ano, diba, bago ka dumating ng grade 1. So ganun, dapat step by step. Kasi kung from plain, hindi ka nag-plain guard, diretso agad ng officer, humawak ka agad ng isang detachment, sigurado yan, napakagulo, magkakaroon talaga ng laking problema. Ang worst niya, madaling maalis yung officer. Minsan nga, yung mga officer na umangat galing sa plain guard, pag hindi pa ganun sila kahinog na maging officer, sandalian lang, nalalaglag agad sila sa posisyon nila. Kasi hindi nila naramdaman ano yung gagawin mo pag naging officer ka na. Hindi ibig sabihin pag officer ka, napakadali na, ako na yung officer ito, ako na hindi po. Mapakalaking responsibilidad ng isang officer pag ikaw ay naging officer na.
Kaya may mga nagtatanong po kung talagang pwede, pero para sa akin po dapat mas maganda dumaan muna sa place, especially yung mga fresh graduate pa lang. Mag playing guard po tayo, wag tayong matakot na ang baba naman kasi graduate ako ng criminal tapos naging security guard ako. Hindi po, ang titingnan nyo din yung skill din, yung kaalaman na matututunan. Huwag nyo ano yung tinapos mo kasi yung iba pagtapos parang ayaw nilang bumaba dun sa level na high school graduate lang yung kasama nila, hindi lang high school graduate, o, diba? So hindi yun ang titingnan doon yung experience na, kasi hindi naman ma-determine sa trabaho yung ano mo, yung credential mo. O sige, criminally graduate ka, itong isa high school graduate pero more on skill, mas matagal na siya sa larangan ng security industry. Siyempre, sino yung mag-grow nun? Ito na, di ba? So, gano'n, dapat pag fresh graduate tayo, disregard natin kung ano yung natapos natin, kung ano yung diploma meron tayo. Kumbaga, ano lang to, prerequisite lang to. Itong diploma na to, ito yung pinaka patunay na natapos mo yan. Pero not to the point, ito yung magdadala sa'yo kung ano yung gusto mo, hindi po yun. Depende pa rin sa sitwasyon yan at sa galawan mo, sa diskarte mo. So, pag naging playing guard ka, naramdaman mo, kaya ko na, naka 1 year ka na, may experience ka na, talagang magaling ka sa mga reporting, kaya mo na mag-handle ng tao, yung maximum tolerance mo, sobrang ayos, o di, talo na, ginawa ka ng officer, yan na. So, aralin pa din, huwag agad lalayo doon sa pagiging, kasi ang daming officer ngayon, 11 general order, hindi kabisado. So, dapat you have to memorize 11 general orders na mga officer. Ganon din sa mga playing guard, kasi basic yan Pag tinanong mo, hindi kabisado, kasi officer na, hindi na kayo, mali po yun. Dapat tayong mga officer ang nagiging daan, lead by example nila para mag-aral din sila. During guard mounting, meron ka na 11 GO, tapos ikaw hindi ka nagme-memo. Dapat lead by example, mag-start sa'yo. Ikaw muna mag-memorize, then ipaliwanag mo, explain. Siyempre, dapat kasi ang 11 general orders you have to memorize, know the meaning, and the importance is the application of what you learn. I-apply na yun. So yun, pag alam mo, paliwanag sa kanila, sila naman. Di pag nasa duty yan, ito yun na yung magagalingan lang nila. Kaya minsan ang daming detachment, ang mga officer natin, hindi ganun katatas pagdating sa mga 11 general orders. Parang ninineglect na nila. Hindi natin alam, ito yung basic na dapat palaging nasa atin to. Kasi kumbaga, ang 11 general orders, ito yung pinaka-bible natin sa trabaho. Na andito lahat ang pinaka-essence ng trabaho natin. Sa ano man ang gawin mo sa trabaho mo, babangga yan dyan sa 11 general orders. Tapos security guards grade, pag-aralan din natin, code of ethics, code of conduct. Aralin, basahin, pero dapat ang 11 GO para sa akin na dapat it should be memorized, know the meaning, and the importance of the application. Kaya tayo mga officer, dapat simulan po natin yan. Huwag natin hayaan na hindi natin kami sabi. Ang dami natin seminar na itinan, ang dami-dami ng mga kung anong pinibigay sa ating, very good po yan. Maganda yan, na umatin tayo. Pero bakit yung basic pinababayaan natin? Diba? So, ano ituturo natin sa mga tao natin? So, kaya napakaganda po ng isang security officer na nanggaling sa playing guard, pero hindi ko sinasabi na lahat nanggaling pero napakaganda ng performance po niya pagka nanggaling sa playing guard yan. Umangat yan, kasi ramdam niya, pinanggalingan niya, at nasuot niya yung sapatos ng mga playing guard na to. At dun magsisimula paano natin magkaroon ng magandang pananaw dun sa mga tao natin bilang leader. Dapat tayo yung nagiging sandigan nila at backbone nila sa oras ng pangangailangan, at higit sa lahat sa oras ng trabaho na dapat na ibigay natin na sila lumago at maging tulad din natin na maging officer sa mga susunod takbo ng trabaho nila.